Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kabotsog. So yun na nga po, nandito na naman po tayo ngayon sa panibagong video. So, kamusta po kayo mga kabotsog? Na-miss niyo ba ako? Kayo din po, na-miss ko. Siyempre, na-miss ko rin po mag-vlog at mag-edit. So yun na nga mga botsog, eto. Bali, so panoorin niyo po kung paano mag-install ng breaker. Yan, so bumili po kasi ako ng panibagong aircon. Siyempre, panibagong breaker din po yung pagsasaksakan. So yung nabili kong breaker is 20 amperes kasi yung nabili kong aircon is 1 horsepower po. So syempre mas maganda kung naka-breaker po tayo pag gagamit po tayo ng aircon. Yan, the best po yan. So napakadali lang naman po pala magkabit ng breaker. Bale, yun nga, tanggalin nyo po muna siya dun sa pinaka-box niya. And then, para may kabit po natin siya ng maayos, kakabitan po natin siya ng Torx. And then, i-screw lang po natin. So, ang pagkabit naman po ng breaker, madali lang. Patayin nyo muna po yung pinaka-main switch para pag kinabit natin yung pinaka-wire dun sa pinaka-top breaker niya, hindi po tayo mag-ground. So, kahit magkabaliktaran naman po yung pinaka-wire, okay lang din naman po. Kasi wala naman pong alternative po dyan. So, syempre, maya-maya po, ibabalik na rin po natin yung pinaka-box ng breaker. Yan, para may kabitan natin yung pinaka-ano natin sa aircon. So, yun na nga mga kabotsog. Bali, nasira po kasi yung pinaka-barena. Bali, ang gagamitin ko na lang po nito, mag-improvise muna tayo ng dipokpok. Yan. So, gumagamit po tayo ng martilyo para mabutas yung pinaka-pader. Para may fix natin yung pinaka-Torx. Yan. And then, para ma-screw natin siya ng maayos. Yan. So, sinusukatan ko pa po yan kung saan ko iano yung pinaka-Torx. Yan. So, mga kabotsog, kung wala po tayong barena, pwede nyo rin gawin po yan. Pero syempre, mas maganda, huwag nyo kakalimutan, magkabit pa rin po ng Torx para maiayos natin yung pag-screw. Yan. So syempre, yan, nakikita nyo po, kinakabit ko na po yung pinaka-wire, yung sa pinaka-plug niya. Yan. So, kahit magkabaliktaran naman po yan, wala namang problema kasi wala naman pong alternative po yan. Yan. So syempre, patayin nyo yung main switch breaker nyo para at least hindi po tayo mag-ground. Yan, kahit hawakan nyo po yung kabilaan. Yan, so i-screw ko na po siya. Yan, susunod po natin dyan yung kabila. Yan, so medyo dinadandahan ko ipasok para hindi po tayo matusok. Kasi syempre, ang ginamit natin na wire dyan yung stranded pa rin naman po. Ang size po ng ating wire is mga D12. Yan. Yan, bali susunod po natin dyan yung kabila. I-screw din po natin siya. So, dapat higpitan nyo mga kabotsog para at least hindi gumagalaw-galaw. Yan. So, next na natin yung kabila. Yan, screw din natin siya. Yan, so okay na, fit na po siya. So, maya-maya po, ibalik na natin yung pinaka-box. Yan. So yun na nga po, syempre, kailangan din po natin gumamit ng mga pandikit. Yan, ito po yung nabili ko sa TikTok, yung super glue. Yan, kahit sa pader, dumidikit po yan. And then, ito po yung nabili kong duct tape para mas makapit po. So, kada ano po is nilagyan ko ng duct tape. Yan, kada gilid, kada kanto. Para at least mas safe po siya. Yan.
So yan na nga mga bochog, tatanggalin ko na po yung lumang aircon namin. Yan. Ito po yung gamit namin dati, yung manual non-inverter. So yun nga, medyo masakit sa bulsa, masakit sa bayarin kasi sobrang taas po ng kuryente namin. Umaabot ko po kami ng 5 to 6K a month. So parang pambayad na po namin ng araw-araw na budget yun, no? So yun na nga, naisipan ko magpalit ng bagong aircon. Bale, ito yung bago kong aircon na kakabit, yung window type din po. Pero, ito po, tingnan nyo, abangan nyo, tanggalin ko muna po ito. Yan, mga kabotsog. So yan na nga mga kabotsog, ito na po yung aking nabiling window type aircon. Yan. So yung model niya is Midea U-type. Yan, 1 horsepower po siya. Bale, ang kagandahan nito, yun nga, sobrang tipid daw sa kuryente pag ang gamit nyo is full DC na po. Yan. So, syempre, mas maganda, mas makakatipid tayo sa konsumo sa kuryente. Yan. So, panoorin nyo lang po muna kung paano ko siya i-install sa pinakapader. Yan. So, abangan nyo po mga kabotsog, yung finishing natin yan. Maya-maya lang po. Eto na.
So yun na nga po, malapit na po siyang ma-install, malapit na po siyang matapos. So yun nga, tip ko lang po sa inyo mga kabotsog, kung bibili din lang po kayo ng aircon, yung alam nyo na makakatipid kayo sa kuryente. Kasi yung una ko po talagang nabili is napakalakas sa kuryente, yung mga non-inverter. So syempre natuto na ako, nadala na ako kasi malaki yung budget ko na binabayad buwan-buwan sa kuryente. So, yun nga, kung bibili kayo ng aircon, bili kayo ng inverter full DC. Yan. So, yun po yung sobrang tipid na rin po sa kuryente. So, yun na nga mga botsog, paano po ba yan? Hanggang dito na lang po yung video yung gagawin ko. Bye-bye!